Yung boss ko mga kabayan, sinabi niya sa akin na lilipat na daw siya ng company. Hindi man tayo pala rin dito sa Greenland, hindi tayo makahanap ng trabaho. Wala talaga tayong magawa kung gagawin tayo. Dahil mga kabayan, dito sa Greenland, medyo mahirapan ka dito magkaroon ng papel. Ito yung isa sa pinupuntahan ng mga turista. Dito sila nagkakagulo sa itaas. Marami sila dito. Dito sila nagpapapicture. Ayan po yung mga colorful ng mga bahay. Ayan. So tingnan nyo, halos magkakapareho lang. Ipakita ko sa inyo dito yung labas ng simbahan. Meron siyang cross dito sa itaas. Tapos hindi ko alam kung ano to. Di ba ako nakapasok dito? Good morning. Ngayon mga kabayan, papasok na naman kami sa trabaho kasama yung asawa ko. Yung anak namin natulog pa, binibihisan. Nasasanay na sa dito na kapag umaga yung pasok, yan, binibihisan siya natulog. Kailangan naming isama yan dun kasi iiwan yan dun sa daycare center. Yung panay naman namin dito lang kasi wala naman siyang pasok. Yan, sarap pa ng tulog ng bunso namin. Yan, ihatid ko pala sila mga kabayan dahil malakas yung hangin at ang ulan. Kaya delikado kasi maglakad. Baka mapadpad na pa ng hangin. Dahil yung daanan dito ay napaka-delikado. May pababa. So may mga bangin din dito na madaanan. Amaya. Wala ba? Ha? We're going na, Amaya. Shh. Tara na. Ayan po yung panahon natin mga kabayan. Umuulan tapos malakas yung hangin. Kaya kailangan kong ihatid itong anak ko at saka yung misis ko. Diyan naman sa unahan yung papasukan nila mga kabayan. Sa gilid kasi ng dagat yun. Dito. Siguro nasa 15 minutes kung maglakad ito sila. Ayan sa likod na yan sa baba. Yan yung anak ko mga kabayan. Antok pa siya. Doon sa Pilipinas dati mga kabayan, gumigising ito ng alas 10, alas 11 ng umaga. Dito, alas 5, alas 6. Pagpasok ng misis ko, alas 7. Alas 6 mga kabayan, gising na ito. Kaya binibisan ito, natutulog pa. Oh, say hi, good morning Amaya. Good morning. Wala pa siya sa mood. Nantay ko yung misis ko mga kabayan. So, ito mga kabayan, papunta na kami dito sa may daycare center. Ito po yung mga bahay dito. So, nasa likod na po ito banda. Mga gilid na po ng dagat ito mga kabayan, no? Medyo malayo-layo na po ito sa may sentro. Yan yung kasama ng asawa ko. Lalakad lang papunta ng trabaho. Napakasungit po ng panahon, no? Napakasarap matulog at hindi magtrabaho. Pakapi-kapi lang sana. Kailangan ng kumayod talaga para may pambayad tayo sa mga gastusin. Ayan po. Saan tayo? Ito sa main yard. Ayan. Dito na po kami sa may ito. Ayan. Dito na po sa daycare center sila. Hi. Hi. Ayan. Umulan mga kabayan. Kailangan nilang pumasok. Kasi baba muna ng stroller ng misis ko kasi maglalakad yan sila pa uwi. Late na ko. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, napasok na naman tayo sa trabaho mga kabayan, no? Medyo malakas yung hangin, no? Saka umuulan. Ayan mga kabayan, papunta tayo ng trabaho. Yung gilid natin, dagat na ito. Tapos ayan po yung mga bahay dito. Maraming natutulog dyan mga kabayan kasi mamaya pa yan papasok. Yung iba hindi papasok dyan kadalasan pag Lunes dito. Ayan. So yung bahay namin mga kabayan dyan naman, no? Yung building na itim. Kaso napakahirap maglakad pag umuulan, malakas yung hangin. Kaya inatid ko na si Mrs. at yung anak ko. Wala lang problema dito banda mag-drive mga kabayan, no? Ito na po ay sa likod na ito banda. Ito. Yan lang po yung bahay namin, no? Yung pula na yan. Napakalapit lang po. Pero pag hangin, delikado at ulan, napakalamig. Yan, samahan niyo ako mga kabayan. Pupunta tayo ng trabaho. Yan, nandito na tayo sa tinatrabuhan. Ito po yung construction na tinatrabuhan ko. Tingnan natin kung bukas na. Sarado po mga kabayan. Tayo pa lang nauna dito. So yung iba mamaya pa yung pasok mga kabayan. Lalo na pag ganito panahon. Ayan po. So ngayon ako yung magtatrabaho ng mga kabayan. Salamat po. Hi, hello po mga kabayan. So bago ako uwi mga kabayan, ipapasyal po kayo muna dito.
So alam niyo ba dito mga kabayan yung isa sa mga pinupuntahan ng tourist? Kapag napunta dito yung mga cruise ship, mga barko, yung mga tourist, mayroon silang isang pinupuntahan na gustong-gusto nila. Ito po sa likod natin yung may statue na yan. Tapos kung nandiyan tayo sa itaas, kikita natin yung building. Itong mga bahay magaganda. So ngayon mga kabayan, papakita ko sa inyo ha. Lalapitan natin. Tapos sa likod natin, ayan po yung simbahan dito. Ayan, so sabi nila mga kabayan ay tinanong ko kasi sila dito, kuwan daw ba yung Christian Church, Catholic. Ayan. Kasi may cross yung mga kabayan. Tara mga kabayan, samahan niyo ako. Pupunta tayo dun sa may taas. So medyo malakas-lakas lang yung hangin. Pero hindi naman sa malamig mga kabayan. No? So magkwento lang ako mga kabayan. Yung boss ko mga kabayan, yung isang araw, ay sinabi niya sa akin na lilipat na daw siya ng company. So medyo nagulat ako mga kabayan, no? Nagtaka ako bakit lilipat siya ng company. Na post naman siya dito sa amin. Bali may mga project pa naman siya dito. Ay lilipat na daw siya ng company ngayong September. So ilang months na lang, July, August, September. So 2 months na lang. Ang naisip ko talaga mga kabayan ay dahil sa company namin na palubog na kasi yung company namin mga kabayan. Dati pa ito na vlog ko na to dito na nagtanggalan nga ng tao dito dahil dati ay nasa 15 ata kami mga kabayan na Pilipino dito, tapos may mga Sri Lankan pa pinagtatanggal dahil nga wala ng project. Sa ngayon yung project namin, ang sabi kasi ng boss ko hanggang ngayong taon na lang daw yung project namin at wala na daw pamakita na ibang project. Bali yung ibang project kasi ay nakuha na ng ibang company. So yun yung naisip ko na palubog na yung company. Ang pangalawa, naisip ko na baka ay mas malaki yung sasahurin niya doon sa lilipatan niya. Dahil nga siya ang magiging boss din doon. Yung boss ko kasi mga kabayan, no? Ito siya ay, kuwan pa to, binata. Pero may edad na, siguro sa mag 40 plus na ito. Pero wala pa siyang balak daw mag-asawa. Tinatanong ko nga siya. Siyempre, nung narinig ko yun mga kabayan, sinabi niya sa akin, medyo naalarma tayo. Dahil nga, ay may posibilidad din na baka magtanggalan na naman ng tao. Baka mapabilang tayo. Bago pa lang kami dito dumating ng pamilya ko. Tapos mawalan na ako ng trabaho. Mayroon naman ditong ma-applyan, pero hindi ako makakasiguro na mabilis tayong matanggap dito. So napakalakas ng alon, no? Dahil mga kabayan, dito sa Greenland, medyo mahirapan ka dito magkaroon ng papel. Dahil hindi sila kagaya sa atin talaga, no, na masikaso sa papel. Sila dito mga kabayan, medyo tamad sila mag-asikaso dito ng papel. Kaya kadalasan dito ay dinadaan nila sa mga recruitment. Kaya nga ako napunta dito sa Greenland dahil sa isang Pilipina na nag-hire siya ng mga Pilipino papunta dito sa Greenland at siya po yung nag-asikaso ng papel namin. Kaya dito, maswerte mga kabayan kung makahanap ako dito ng employer na mag-asikaso ng papel. Kaya yun yung isa sa mga kinababahala ko mga kabayan, no? Dahil nandito na yung pamilya ko. Kung in case mga kabayan, malasin tayo, hindi tayo makahanap ng trabaho, so mapilitan tayong mapauwi. Dahil ako lang yung may papel dito. Yung asawa ko kasi mga kabayan, no, siya ay under ng aking papel. So pag ako ay wala ng trabaho dito, matanggalin ako sa company ko, so yung pamilya ko lahat yun ay kailangang umuwi. Dahil nga sila ay under sa papel ko. So kailangan ko dito hanap ng company para magbigay sa akin ng papel. Ayun nga, sabi ng boss ko, siya kasi yung isa sa dahilan kung bakit hindi kami natanggal sa trabaho. Dalawa kami dito, Pilipino ang iwan. Siya yung may maraming project dati mga kabayan. Ito boss na ito, Dennis. Single pa ito mga kabayan, wala pang asawa. Kasi sinasabihan ko siya na, Sir, bakit ayaw mo pa mag-asawa? Sabi niya, anin ko man yung asawa ay mayroon akong trabaho dito. So yun, hindi na ako nagtanong sa kanya about sa pag-aasawa. Itong boss ko na ito mga kabayan, siya yung pumigil dati sa pinakahit namin na huwag kaming tanggalin. Dahil nga kailangan niya kami sa mga project niya. Kasi itong boss ko mga kabayan, kapag mayroon siyang pinapagawa sa amin, yung kasama ko ng Pilipino, talagang ginagawa namin yung trabaho namin. Kasi makikita niya mga kabayan, pagdating niya talagang nagtatrabaho kami, hindi kami nagpapahinga, hindi niya kami nahuli na relax lang. Tapos na-compare niya kasi yung trabaho namin dati mga kabayan, no? Kasi may mga trabahante din dito na lokal dito at saka yung mga Danish. Sinasabi niya sa amin na mas mabilis daw kami magtrabaho kaysa yung mga tao niya daw dati. Kaya yun na believe sa amin. At kapag may project sa mga kabayan, kami talaga yung kinukuha niya.
At minsan mga kabayan, sinasabihan niya kami na okay lang ba daw na gawin namin ito para sa kanya, na pag may inuutos siya, ayun mga kabayan, ginagawa talaga namin. Kahit ano minsan mga kabayan, kahit hindi sa electrical, yung mga about sa mga plumbing, mga pagtatakip ng mga butas na binutasan, imbes trabaho na yun ng mga helper. Pag sinabi niyang, pwede ba gawin niyo ito? Sabi niya, you can make it this for me. Sabi niya sa amin, oh, okay sir. So, wala lang sa amin kasi, sa amin kasi nagsama ko, sa isip namin, basta mayroong trabaho, kung talaga sa amin, basta sumasahod kami, okay lang yan, ano trabaho. Kaya doon sa nabilib sa amin mga kabayan, pag may ginagawa siya, may pinapagawa siya, tinatapos namin. So nandito na tayo sa itaas mga kabayan. No? Ipapakita ko sa inyo ng matalikid ang kamera dito kung saan yung pinupuntahan ng mga tourist dito. Dito mga kabayan, umpisahan natin mga kabayan na ipapakita ko sa inyo. Bakit ito yung isa sa pinupuntahan ng mga turista? Dito sila nagkakagulo sa itaas. Marami sila dito kapag napunta sila. Kasi nga mga kabayan, ito daw yung nakikita nila sa mga picture, sa mga post, sa Greenland. Ito mga bahay na to. Tingnan nyo naman kung gaano yan kaganda, di ba? Ang makukulay, may pula, green, yellow. So colorful. Ito yung nagustuhan daw nila, colorful. Tapos dito mga kabayan, pag-akyat dito, medyo malakas lang yung hangin. Yan, iikot kayo dito mga kabayan Ito yung pinakamaganda dito, banda. Kaya may simbahan dito. Yan, dito sila nagpapapicture. Kaya mga kabayan, yung tinatrabuhan ko, ayan lang yung yellow na yan. Dito sila makikita. Ayan, tingnan nyo, yung mga damo dito, halos namatay na sa kakaapak nila. Pag may cruise ship dito na napunta, dito sila nagpapapicture. Ito mga kabayan, ito, meaning, ito po si Hans Ikidi. Ito po, isa po siyang pari. Yan Hans Ikidi. Ayan, isa po siyang pari or priest na pumunta dito sa Greenland para magpakilala ng Christianity. Ayan nga yata yung Katolik. Ito mo, yan po may cross po siya. Yan, kaya dito tinayo yung statue nito, si Hans Ikedi po. Ayan, so pag dito ka mga kabayan, makikita mo yung dagat, tingnan mo. Medyo malakas-lakas ang Tapos ito yung view. Yan, di ba? Napakaganda dito ng view. Pag mainit dito mga kabayan, hindi malakas yung hangin, masarap dito tumambay ng lugar. Ayan, napakalinis. Tingnan nyo, napakalinis. Ayan. Ang sabi naman ng boss ko mga kabayan, titingnan na lang daw niya kung ano yung mangyayari. So, hindi ko alam kung ano yung plano niya. Sana nga kunin niya kami kung makalipat sa dun sa company niya. Pero dito mga kabayan, mayroon pa naman kaming trabaho dito kasi yung sabi niya kasi hanggang December na lang daw itong mga project namin dito sa company namin. Itong company namin mga kabayan, sa hindi mo nakakaalam. Dati kasi na-vlog ko na din ito. Nalugi lang itong company na dahil nga sa mismanagement. May mga project na kinuha mga kabayan na hindi maganda yung mga offer. Tapos napakaraming trabante, kaya nalugi. Itong company namin, napakalaking company ito dati. Mga project namin dati mga kabayan, yung mga international airport. Itong nakaraang taon mga kabayan, bininta na yung mga project namin. At yung trabante din dito, isa-isa nang tinanggal. Yung iba naman nag-resign, nilipat na ng ibang company. Siyempre, para sa akin mga kabayan, medyo nakaka-alarma. Nandito yung pamilya ko, tapos yun yung nabalitaan ko na nilipat yung boss ko. At sana ay kahit paano mga kabayan, hindi tayo tanggalin dito sa trabaho natin. Kung tanggalin man tayo dito, sana sa awa ng Diyos ay mayroon tayong malipatan. So dito na tayo sa baba mga kabayan, sa sulok na. So ipasyal ko kayo dito. Itong boss ko na ito mga kabayan, lagi kami nitong pinagmamayabang sa mga kakilala niya, yung mga kasama niya din dito sa trabaho na mga boss din. Kasi lagi namin niyang maririnig na eto mga Pilipino mabibilis. Pag nagtrabaho ay tuloy-tuloy, minsan di daw nagbe-break time. Pero pinagsasabihan niya kami ng boss ko dito mga kabayan, kapag break time daw, ay mag-break daw kami. So, may aso sa ibaba, dito lang tayo. Tapos, ayun mga kabayan, pagka, minsan kasi pag, itong kasama ko si mga kabayan, isang Filipino din, siya mga kabayan, pag nagtrabaho yun, ay talagang tuloy-tuloy. Mabilis yung mga kabayan magtrabaho. Kaya believe ako dun. Kaya yun ang dahilan din mga kabayan, pasalamat din ako. Dahil nga yun yung kasama ko na yun. Ayun yung kasama ko sa trabaho. Ipakita ko sa inyo dito yung labas ng simbahan. Eto mga kabayan Dati mga kabayan, nagtrabaho din dito yung kasama ko kasi nga may renovation. Nakapasok ako dito. Maganda din yung simbahan dito. Kaso bawal dito mga kabayan, mag-drill kami sa mga kahoy.
So, napakahirap dito gumawa kasi pinipreserve pala nila itong mga kabayan, itong simbahan na to. So, may history kasi ito, napakatagal na kasi itong simbahan na to. Kaya medyo nahirapan yung kasama ko dito na magtrabaho dati. Tumulong ako sa kanya dito. Tapos ito mga kabayan, no, meron siyang cross dito sa itaas. Tapos hindi ko alam kung ano to. Di ba ako nakapasok dito? Meron siyang hagdan. Oh, ayan, may hagdan sa dito. So maglakad tayo dito. First time ko dito makapasok. Meron siyang, hindi ko alam mga kabayan, ano to. May mga burol ata to mga kabayan, no. Ayan, no. So tumubo na to mga kabayan, no. Ayan. Nakita ko ito binibintay doon sa fish market, yung ganito. So hindi ko alam kung makain ba yan o gamot. Ayan po. So first time ko dito maglakad. So maglakad tayo dito. Napakalinis mga kabayan, no. Ayan. So mayroon po siyang mga gate na maliliit, mga bakal. So kung may dito mga kabayan, may tour guide dito, malalaman natin kung ano ito. Dahil minsan pumapasok yung mga tourist dito, ini-explain sa kanila kasi may mga history ito mga kabayan. Ayan po. So hanggang dito lang. So mayroon siyang mga kulong-kulungan, oh. Ayan, may mga kulong-kulungan. Ayan, may cross pa doon, oh. Tapos may malaking cross din doon. Ayan po. So ito po yung itsura mga kabayan, no, pag summer. Sa totoo lang mga kabayan, no, kahit nung sa Pilipinas pa ako, takot talaga ako mawalan ng trabaho. Dahil mga kabayan, no, mas gusto ko pang mawalan ng kaibigan kaysa trabaho. Ang trabaho kasi mga kabayan para sa akin, ito yung nagbibigay mga kabayan ng pangangailangan siyempre sa pamilya. Ako kasi mga kabayan, ayaw ko ngayon nahihirapan yung pamilya ko, nagugutom, tapos alam mo yung mga bagay na gusto yung anak ko, gusto ko maibigay sa kanila. Hindi ko kasi gusto mga kabayan yung naranasan ko dati na hiningi ako sa papa ko. Halos hindi ako nabibigyan talaga mga kabayan. Yung mga gusto ko na mga laruan, yung mga simple lang mga kabayan, ng mga bike, hindi talaga mo ko bilan-bilan ng magulang ko dati dahil nga wala kaming pera. So medyo para sa akin mga kabayan, medyo hindi ko masyado na-enjoy yung kabataan ko sa mga bagay. Halimbawa sa mga laruan, mga gadget, parang hindi ko siya na-enjoy. Parang hanggang tingin lang ako mga kabayan. Pero pasalamat din ako dahil yung mga bagay na yun ay parang yung nagbigay sa akin na para magsikap ako. Para paglaki ko, magkaroon ako ng ganito. Yeah. Kasi siguro mga kabayan, pinaranas lang sa akin yung ganun. Kasi siguro kung naibigay sa akin lahat ng magulang ko, baka hindi ako masyadong nagsikap. Hindi ko alam kung saan ako napunta ngayon. Kasi minsan sa buhay, meron talagang mga purpose. Tayo kasi nagdadala ng ating kapalaran mga kabayan, no? Pero may iba naman mga kabayan, no? Na magaling din yung mga magulang nila. Kahit kaya nilang ibigay lahat sa anak nila, napalaki nila ng maayos at naituro nila ng tama. So, depende din kasi yan sa magulang. So, nasa magulang na lang nila kung paano nila i-train yung anak nila paglaki. Ayan, medyo malakas yung hangin. Ayan, dito mga kabayan, alam nyo itong mga bulaklak na ito mga kabayan, oh. Pag wala siyang araw, yan, kumikipot siya. Ito po, yan, kumikipot siya. Ito yung mga yellow. Pag may araw mga kabayan, yan, lumalabas ito. Yan, tumubuka ito. Ito, napakarami ito. Yan, mayroon siyang puti. Yan po, may puti din. Hindi ko alam kung ano tawag dito na bulaklak. Yan, may puti po siya. Ito po, may yellow. Ayan, kumikipot siya mga kabayan, no? Pag may araw, yan, bumubuka ito. Kaya napakaganda to dito kapag may araw. Ito din mga kabayan, no? Medyo maganda itong lugar nila dito. Kasi may mga bakod sila. Sana di ata makapasok yung mga aso dito. Yan po, may kahoy na po dito. Ayan, so hindi ko alam bakit nabuhay yan. Ayan po, nabuhay po yung mga kahoy. Ayan. So, ganito mga kabayan, no? Ito yung gusto nila. Ayaw nila itong linisin kasi bihira lang tutubo itong mga damo sa summer lang. Pag winter, wala na ito. Mamatay na ito. Actually mga kabayan, mayroon pa akong isang boss. Dalawa kasi yung boss ko. Yung pinakauna, ito talaga yung boss ko na magre-resign na at lipat ng ibang company. Tapos, nung nagkatanggalan nga kasi sa company namin dahil wala ng project, itong pangalawang boss ng mga kabayan, may mga project sa marami. Kaya dito kami pinasa ng boss ko na una dito sa pangalawang boss ko ngayon. Itong pangalawang boss ko ngayon mga kabayan, no? Single na siya dahil namatay yung asawa niya last year, 1 taon na din dahil sa cancer. So, parang 4 ata yung anak niya tapos mayroon pa siyang pinapadidi yung namatay yung kanyang asawa. So, mabait ito mga kabayan kasi Greenlandic ito mga kabayan. At ito ay gustong-gusto niya din kami dito, dalawa ng kasama ko pag may mga pinapagawa. Mayroon kasing mga project mga kabayan dito, no?
may mga special kasi na pinapagawa yung gaya ng mga control, parang electronic siya. Ayaw ng mga kasama ko ng mga lokal na parang bigyan talaga ng oras na parang ayaw nila yung ma-stress minsan dito sa yung trabaho na pag hindi nila napag-aralan. Kami kasi mga kabayan nung kasama ko na Pilipino ay tinuruan kami nung boss ko na una talaga kung paano gawin. Ayun, hanggang natuto kami. So, na balik-balik na yung trabaho hanggang kami na yung pinapagawa. Kaya yun mga kabayan, no, ito yung tinatrabahoan ko ngayon. Yung pangalawang boss ko, meron pa siyang project. So yan yung pag-asa ko ngayon na sana magkaroon pa siya ng project at kapagtrabaho pa rin ako dito sa company ko. Kasi itong company ko mga kabayan, gusto ko na dito sa company ko dahil hindi sila sobrang stricto pagdating sa oras mga kabayan, no? Ang importante lang naman sa kanila dito yung makita nila kung paano ka magtrabaho, yung hindi na sila lugi na kapag may pinagawa sila sa'yo ay magagawa mo sa deadline, hindi ka mabitit. Ito yung gusto nila mga kabayan. Dito muna tayo mga kabayan, no? Mayroon upuan dito, pahinga muna tayo. Medyo kuha na mga kabayan, pumapatak ng ulan. Siguro uuwi na tayo dahil baka lalakas yung ulan. So nandun na naman yung sasakyan ko mga kabayan, no? At uuwi naman tayo kasi yung tinatrabahoan ko mga kabayan, nandyan lang sa unahan. So napakalapit lang. Dito kasi tayo sa city. Meron pang isa dito na kung saan maganda din yung area mga kabayan, makikita mo din yung mga bahay dun sa kabila. Hindi ko lang alam no kung napupuntahan dito madalas ng mga tourist kasi medyo nasa unahan na ito eh. Nandun lang sa unahan mga kabayan yung pinupuntahan nila. Dito kasi mga kabayan, no, pag napunta yung mga tourist dito, madalas yan magtatanong. Dahil medyo malawak-lawak naman itong Nook City mga kabayan, pag lakarin mo ito, hingalin ka talaga. Pag hindi ka kasi kukuha dito ng tour guide, ay malilito ka kung saan ka mapunta. Baka mapunta ka dun sa mga gilid ng dagat, dun sa dulo na kukunti lang yung bahay. Pangit yung mga view dahil gilid lang ng dagat. Yung iba gusto nilang puntahan yung mga museum. Kaya dito, maganda din dito kapag marunong ka dito makipag-usap mga bayan sa mga lingwahe. English kasi dito yung gagamitin mo kapag ikaw ay maging tour guide. Kaya maganda dito mag-sideline sana. Pero ako wala ng time mga bayan dahil pagod na sa trabaho. Ito din yung area nito, itaas ng bato nito. Ito makikita mo to dito, magagandang bahay. Samahan nyo ako mga kabayan, papakita ko sa inyo. Ito lang talaga mga kabayan, tingnan nyo. Ito lang talaga ang view na to pag dito sa ilalim. Parang mga buhangin, parang pareho lang naman sa Pilipinas mga kabayan, yung ganito. Mayroon naman ito sa Pilipinas. Ayan Ang kakaiba lang dito, ito po yung mga bahay, ayan. Yung kakaiba dyan. Tapos wala siyang puno. Sa atin kasi mga kabayan, may mga puno. Kaya doon tayo lamang. So tingnan nyo, ayan. Medyo malambot naman kasi itong kuha na to pag dito ka. Pero ito mga bato sa gilid. Kaya dito pag gumawa ng mga bahay, pinapasagugan nila ito. Medyo malakas yung hangin. So, akyat tayo dito. Dito madalas nagpapapicture din mga kabayan yung mga tourist kapag mayroon silang tour guide. Kasi malalaman nila kung saan yung area. Pero pag ikaw ang tourist, kapag wala kang tour guide, malito ka dito mga kabayan kung saan ka pupunta. Kung saan yung maganda. Kung ano yung gusto mo. Ito, nasa itaas na tayo. Sa likod dito, dagat din. Ayan, may uwak Maraming uwak dito. Yan po. Yan po yung itim. Meron sa atin yan. Yan po, may mga uwak dito. Ito mga kabayan ito yung maganda dito. Yan. Si-zoom natin. Ayan po yung mga colorful ng mga bahay. Ayan. So tingnan nyo, halos magkakapareho lang. Kulay lang yung iba-iba. Ayan. So ito isa sa magandang puntahan. Sa Benaw. Ikot natin dito. Napakalakas lang na. Ayan po, ang view natin. So makikita mo dito yung mga kulay na bahay. Sana hindi ito basagin, magabagay, wasakin. Kasi magpalitan yun, mga building na yun na bago. Yung mga building na yan. Kung palitan nila ito, wala nang view. Puro building na lang. Pangit na. Ayan. So, ganyan yung view dito namin pag nandito sa itaas. Kaya yun mga kabayan, isa sa inaalala ko din. Kasi kung in case na hindi man tayo pala rin dito sa Greenland, hindi tayo makahanap ng trabaho, wala talaga tayong magawa kung gagawin tayo. So, medyo malayo pa namin dito at mahal ang pamasahe. Dahil sa akin pala mga kabayan, yung back and forth ko kasi mga kabayan, nasa 160,000 yung ginastos ng company ko. So, kung papunta lang isa, siguro nasa 80,000. So, kung dalawa kami ni Mrs. 160,000,
Tapos siyempre may bata pa, dalawa pa sila. Lagay natin mga 250. So sagad na natin yung 300,000 mga kabayan, no, sa mga expenses pa, yung mga hotel, insurance, siyempre may mga bagahe pa kami. So saan namin yan kukunin kung ngayon ay mawalan tayo ng trabaho. So sana mga kabayan, no, pagpalain pa rin tayo ng Panginoon na sana ay magstay pa rin tayo dito sa Greenland. Kasi sa ngayon mga kabayan, talagang masasabi ko na wala pa kaming malaking ipon ni Mrs. Meron kaming naipon pero kahit sa pamasahe, siguro pauwi namin ay hindi pa talaga kasya. So, kung kami lang talaga yung papipiliin mga kabayan, no, ay kung mayroon lang kaming pera talaga na sapat, siguro hindi na kami magdadalawang isip na uuwi. So, bakit pa tayo pupunta dito? So, isa lang sa dahilan kung bakit kami pumunta dito ay para lang din sa pera at kinabukasan ng mga bata. Kasi mga kabayan, kami, matatanda na kami. Pagdating ng panahon, kahit may kuha lang kami sa Pilipinas, dalawa lang kami ni Mrs., may farm na kami at kuha na, ang importante kasi yung bata kasi, lalo na dun sa Pilipinas sa atin, kailangan mong pag-ipunan para sa education. So samantala, kung dito sila lalaki, libre naman education. Ayan, akyat tayo dito sa hagdan mga kabayan, no? Hilig sila dito mga kabayan maggawa nitong mga hagdan na ito. Walkway ba yung tawag nito? Kasi nga, ito yung daanan nila dito ay mabato. Mahirap naman gawan ito ng simento. Dahil nga ito ay hindi pantay. Kaya ang madalas nila ditong ginagawa, ito na lang yung kahoy na daanan. Pero ito mga kabayan, napakatagal na itong kahoy na to at hindi basta-basta nasisira. Yun, ngayon ko lang naramdaman mga kabayan, medyo malamig din pala yung kamay natin yun sa pagbablog. Ayan po. So ito mga kabayan, no, ako yung nagpapasalamat po sa mga solid supporters ko, sa mga nanonood lagi dito sa video ko. Ako po yung nagpapasalamat kasi malaking tulong po mga kabayan yung mga pagpapanood nyo dito sa aking video. Kahit minsan mga kabayan, alam nyo, medyo napapagod ako mag-vlog. Pero iniisip ko mga kabayan, no, kahit paano ay sayang din naman yung kikitain ko pagka kaya pa ng katawan ko mga kabayan, nagbablog ako. Gusto ko nga sana mga kabayan araw-araw ako mag-upload. Ang problema lang, may time talaga mga kabayan na medyo gusto ko magpahinga muna ng isang araw tapos sa susunod, kaya minsan alternate na ako mag-upload. So yun, malaking tulong mga kabayan para sa akin sa mga gastusin namin dito at makakaipon tayo kahit konti and makakatulong sa pamilya. So ito po talaga yung purpose ko dati sa pagbablog mga kabayan. Ang gusto ko lang talaga, ito ay magiging remembrance ko dito. Diba? Pag tumanda na ako, makikita ko. Pero hindi ko alam mga kabayan, no, mag-trending pala yung video ko kasi nga naku-curious yung ibang tao kung ano ba yung lugar ng Greenland. Kahit ako pa dati mga kabayan, no, dumating ako dito, hindi ko alam kung ano itong lugar ng Greenland. Kaya ito, maraming gustong manood sa video ko about Greenland. So yun lang mga kabayan, no, hanggang dito na lang yung aking video. Update ko na lang kayo mga kabayan, no, sa mga susunod na araw, ano na ba yung status natin dito. So ngayon, uwi na tayo ng bahay. Mawala ako ng video dahil ako yung nasasayangan din minsan kapag may time pa ako bago uwi, gawa mo na ako ng video para naman mga kabayan, no, pang dagdag na din sa mga gastusin. So hanggang dito na lang, sana huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat and God bless you all po.